Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaction opinion itong post ni Atty. Vic Rodriguez. Sabi niya, Word of the Year. Salita na natatangi para sa taong ito is contractor. Kahulugan, ano ang contractor? Kongresista na kontraktor ng sarili nilang proyekto. Ito yung pasabog ni Senator Ping Lacson na as early as 2022, meron na siyang alam, may nagsabi na sa kanya na meron na pong 67 na kongresista na sila rin kontraktor sa mga proyekto sa kanilang distrito. At ako, meron akong alam na isa. Bago siya pumasok sa politiko, kontraktor siya. Kontraktor, hanggang na politiko ngayon. Isa na dyan sa 67. So, ang tanong, 2022 pa yan eh. 2025, ilan na kaya? Kung hindi man sila mismo, mga kapatid, mga kamag-anak. Kaya nga, yung anatomy of corruption na binulgar ni Mayor Benji Magalong, 40% sa politiko, 15% sa kontratista. So, ibig sabihin, kung sila rin, 55% ang kanila. 10% sa implementing agency, another 5% kung sino-sino pang dapat for the voice, and then 30% na lang ang maiwan para sa proyekto. Kaya luging-lugi tayo, taong bayan, sa ganitong sistema. Ito, singit-singit. 2003 ata yun, 2004, na-declare na ito ng Korte Suprema, yung pork barrel na yan na unconstitutional. So, unti-unti, nakabalik itong panahon ng administrasyong ito, nagsimula 2023, 24, and 25. For this year alone, 2025, inamin na ng DPWH Secretary na 410 billion pesos ang naisingit through yung BICAM o Small Committee. Walang kaalam-alam ang DPWH. Nag-submit sila ng budget nila. Tapos biglang lumubo. Naging 1.008 billion ang paglobo ng budget ng DPWH. Ang naisingit doon is 410 billion galing sa mga lawmakers. So, unti-unti nakabalik na naman ang pork barrel. Kaya yung 2025 national budget tinagurian na worst budget in our nation's history dahil sa kagagawan ng mga lawmakers natin. Kaya ito na, nasampahan itong administrasyong ito, parang legacy na nila. Administrasyon na pinakamadaming na isampang kaso sa Korte Suprema. Isa na yan, itong worst budget in our nation's history. Hindi pa kasama yung PhilHealth at iba pang mga usapin. So nakabalik. So ano ngayon? Nagalit ang Pangulo sa kanyang SONA. Sinabi niya nang tumapang na siya, ibeto niya na ang 2026 budget kung uulitin pa nila yung ganong singit-singit. So, matitigil na ba ito? I hope so. Kasi nga, wala na silang ibang magawa. Kundi, ito, mayroong kahapon nata, may resolution sa Kamara na approve na open na daw sa public ang budget deliberation including yung BICAM report. So kung open na sa public, na nasa atin na makialam, makinig
manood, sabi ni Speaker Romualdez eh. Tapos tatanggalin na daw nila yung small committee na yan, yun ang tigsingit. So sana nga, gano'n na dahil kawawa tayo, biruin mo yan. Ang laking pera natin itong mga ginagastos nila. Instead na tayo ang makinabang, lalo na yung flood control na yan, sabi ng Pangulo na tanggapin na lang daw natin, wala na tayong magagawa dahil new normal. Hindi ako hindi ako sang-ayon, no? Kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. May magagawa. Mulat sa pool, talagang mayroon ng bagyo, may habagat, may amihan. Yan ang ating nature sa Pilipinas. Kaya lang, yung baha, hindi naman malimit magbaha. No? Doon sa Quezon City, si Mayor Joy Belmonte, nag-inspect siya. Sabi niya, ang mga lugar, maraming lugar sa Quezon City, hindi naman nababaha noon. Bakit kayo nababaha? Dahil sa mga palpak na flood control projects ng DPWH. Either na antala, na delay, or hindi na isa katuparan. Yan na nga, mga contractor. So, ano kaya ang ito sabi sa Bible, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and thief destroy, but lay up treasures in heaven where hindi masisira, hindi mawawala. Kaya itong mga taong ito, itong mga kontraktor, akala nila ang buhay nila puros pera na lang. Hindi nila alam na temporaryo lang ang buhay natin dito. Lahat tayo mamamatay. Death. Anong meaning ng death? Tinuro sa amin ng aming obispo, military bishop. Departing eternally, abandoning all to heaven or hell. Pag namatay tayo, wala tayong madadala ni kusing at ang papuntahan natin, langit o impyerno. So, the root of all evil is the love of money. So itong mga contractor na ito, mahal na mahal nilang kanilang mga pera. Akala nila yun na lang ang buhay nila, but they are totally wrong. So kailangan natin ng pera, kaya lang huwag mong maging Diyos yung pera. Gamitin lang natin yung pera para sa ating kapakanan at sa pagtulong sa kapwa. So contractor, sana last year na ito na magagamit. Sana next year, wala nang mga kontraktor. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og yero. So mag-atop na ni siya karon. O karon managid si Angkol sa pag-atop sa iyang bagong balay. O maayo na gid nga tan-awon. Sa Ginoo atag sa sing nga Oo. sa Ginoo. So kuan Angkol kining imong balay dugay na gid kaayo ay pa ka nakatukod og bagong balay. Dugay na rin. Puno na mga kaping kaniya. Kaya pa kung katok kani.
Napulo na ka tuig ayha pa ka nakaatop. Oo, Mm. daghang salamat sa hatag ani. So, salamat kayo, Kol. So, nagpasalamat si Angkol sa Ginoo ug sa nagtabang sa yero nga siya daw nakabalay na. Sa napulo ka tuig ay pagyud siya nakabalay og bag-o. So, salamat kayo sa nagsuporta sa pagtabang sa yero.